coming soon, I'm coming soon. And yet, hindi naman siya dumadating after 2,000 years. Hindi pa rin siya dumadating, I'm coming soon. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin tayo naghahanda. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo naghahanda sa kanyang pagdating. Ang sabi niya minsan, dumating si President Obama. Pag dumadating si President Obama, nandiyan red carpet, nandiyan, they spend so much money para sa mga security, sa mga talagang tigabantay niya, para lang sa pagdating niya, at napakadaming taong sumasalubong. Ang tanong niya, pag dumating ba si Jesus, ilan ang nadala mo? Ilan ang nadala mo sa harapan niya? Alam niyo, umiiyak ako, Lord, napahiya ako. Oo nga. Akala ko enough na yung giniba ko yung trabaho ko. Akala ko enough na, iwanan ko yung Amerika para maglingkod sa'yo. Maraming mga churches nagugulat, maraming churches nagtataka pa paano lumaki ang Brethren of Christ from 29 to over 2,000 members. Nagpunta yung mga tiga-Llanera, nagpunta yung mga tiga-La Union dito kahapon para magpaturo ng mga cell group. And yet, ako napahiya sa Lord. Lord, ito lang ba yung kaya ko gawin para sa'yo? Ito lang ba yung kayang gawin ko para sa'yo? Sabi ko, Lord, hindi lang ito yung kapasidad ko. Hindi ko ginibab yung masarap kong trabaho, hindi ko ginibab yung malaking kong sweldo para lang sa ganito, para lang maghinay-hinay ako. Lord, nandito ako para bigay din yung buong buhay ko para sa'yo. Napahiya ako, ano ba yung pinaghahanda natin? Sabi niya, we only got one shot. Either we waste it or we work for it. Nandito ako, I wanna work for it. I don't wanna waste the chance na binigay sa akin ng Diyos kung bakit ako nasa harapan ninyo ngayon. Nandito tayo para bigay natin yung pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Bigyan na natin pinakamataas na worship. Ngayon nasa party tayo ng worship. Continuation, napunta kami ng conference. Parang same message ang binibigay ng Lord. At sa umaga ngayon, bago ako mag-start ng aking mensahe, gusto ko lang pumikit tayo. Lumapit tayo sa ating Panginoon. And we start worshiping Him. Awitan natin siya. Oh Lord. Kaya natin dancing sa my soul. Pag-wait ako. Welcome your presence this morning, oh God. Na minsan pumupunta kami sa church para ma-please namin ang mga nag-invite sa amin. Minsan pumupunta kami sa church out of obligation. Nagiging ritual ang pagpunta namin dito. Nalilimutan namin one thing, bakit kami naririto ngayon. To worship you, to give the best offering to you, oh God. Ito yung pagtuloy na pagsamba namin, Panginoon. Ang tunay na pagsamba namin sa umaga ito. Tanggapin mo po ang aming mga buhay at tunay na pagsamba. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito po'y katuloy ng ating mensahe. Last Sunday, nasa part 3 na po tayo, the object of our attention. In simplest non-religious definition of worship is extravagant respect. Ito yung tunay. Yung sobra-sobrang pagsamba, respect or admiration or devotion to an object of esteem. Ito yung to regard, ardent, adoring, esteem, or devotion.
Ito rin yung the reverent love and devotion accorded to deity and idol or sacred object. Tayo, we are born worshiper. Lahat tayo pinanganak. Lahat tayo ay mahilig mag-worship. Araw-araw, oras-oras, patuloy tayong sumasamba. Nananambahan. Ito yung kaugalian na natin. Pero, hindi sa lahat, hindi lang sa ating Panginoon. Sometimes we worship yung mga bagay, we worship mga lugar, we worship yung mga tao. Minsan, hinahangaan natin yung mga tumatayo, ang gagaling nila. Minsan, ang gagaling ng mga preacher, and we forget something. We listen. We need to listen to Jesus, hindi sa magagaling na preacher. Minsan sila na ina-idol natin, mga tao to. Ito yung mga bagay na minsan wino-worship natin. Ang mga kabataan ngayon, they worship. Ano yung wino-worship nila ngayon that they cannot live without? Yung cellphone nila, hindi na pwede maiwanan. Maiwanan na nila lahat. Pero yung cellphone nila maiwanan. Sa tinanong ko sila minsan, ano mahalaga sa inyo? Biblia o cellphone? Siyempre, Pastor, Biblia. Sigurado kayo, Biblia. Eh ngayon, kakain tayo sa Jollibee, kumakain kayo sa Jollibee. O save mo na yun, yung upuan natin, lamesa natin. Mag-iwan ka ng bagay para may save mo yung lamesa natin. Ano yung iwanan nyo? Biblia o cellphone? Nag-isip sila ngayon. Kung cellphone iwanan nila, mawawala. Kung Biblia, kala ko mas mahalaga yung Biblia. Pastor, yung cellphone na lang po, pero kasama po ako. Minsan, we worship yung so much na bagay sa atin. We worship yung mga kotse natin. We worship yung mga trabaho natin. Nung minsan sabi ko, wow, magpunta kami ng conference. Not even pala yung mga kabataan. Even mga pastor, mga pasaway. Natutong kami sa conference, yung mga telepono na nandiyan, nag-iingayan, tumataw. Wow, they cannot even turn off their cellphone just for that moment para lang makinig sa salita ng Diyos. Imagine nyo yung mga pastor na yun, nandiyan lagi may distraction. Ako hindi po akong dadala ng cellphone. Kung saan na pumunta, hindi ako dadala ng cellphone. Lalo na po pagkasama ko si Mrs. Di ako nagdadala ng cellphone. Kasi siya lang naman nais ko makausap right away. Pero kung hindi lang din naman siya, they rather wait na tingnan ko, balikan ko. Pero hindi dito mabububos yung panahon ko para abangan ko yung nag-text sa akin, para abangan yung tawag sa akin. Pero once you are in the presence of God, i-priority natin sa Kanya, bigay natin yung tunay na pagsamba. Nakakalungkot, maraming pastor doon pa naman. Hindi ka mapag-concentrate, left and right yung nagtutunugan ng mga cellphone. Itingnan ko, baka si Pastor Alfred yung may dalang cellphone na maingay eh. Pero ang dami mga cellphone. They worship yung mga bagay na yun. Some are worshiper of their jobs. Yung trabaho natin, di natin maiwanan. Isa ako sa guilty ron. Minsan pinag-ibab sa akin ng Lord, tinulak ako. Tinulak ako ng Lord dito. Dapat magtatayo ako ng McDonald's. Binenta ko yung bahay ko. I sold it for 250,000. That's about 15 million pesos. Uwi ko, magtatayo sana ng McDonald's franchise. Nag-sign na ako. And yet, tinawag ako ng Lord. Sa gawain na to, yung pera ko, naitulong ko. Naitulong ko siya instead na may tayo ng franchise. Anong nangyari? Naubos. Yung nag-ubos yung pera ko. Lagi ako nag-hold on sa trabaho ko. Lagi ako nag-hold on sa pera. Akala ko pag wala kang pera, wala kang na magagawa. Ayun yung bagay na pabalik sa akin sa Amerika at nagtrabaho ulit. Bumalik ako doon, nagtrabaho. I worship my job kasi ito yung nagbibigay sa akin kung saan para may taguyod yung pamilya ko. Pero one thing, sinubukan ng Lord. Minsan ulit sinubukan ng Lord. I-give up mo yung trabaho mo. Sabi ko, Lord, this time, hindi mo na ako kaya subukan. Hindi ko na-jujusin yung trabaho ko. Lahat ng meron ako, lahat ng tinatamasa ko, lahat ay galing sa'yo. Right there sa airport, nag-sign ako designation. And up to now, 1 year na mahigit, up to now, pinatutunayan ng Diyos na siya ang Diyos na buhay, totoo sa kanyang pangako, at siya ang Diyos na nagpapala, siya ang nagbubuhos lahat ng mga pagpapala sa kanyang anak na sumusunod sa kanya. Never po siya nagkulang sa amin, never po kami nagutuman. Dahil sa pagsunod na ginawa namin, siya yung sinumulan kong sambahin muli. Na siya lang ituon ko yung ating mga pangarap. Minsan, may ibang tao hindi mag-give up, yung kotse, ito na iba naman, mga manok, araw-araw ito yung maga, imbis naman na lang, kukunin manok, bubug-bugahan pa ng mga shock tong talagang, ito yung hinihimas niya, madalas niya himasin kasi sa mga misis nila, ito yung talagang binubugahan pa. Minsan ito yung mga wino-worship nila. Minsan ito yung mga, naalala ko yung kwento ng ng isang tao na mapagsamba sa matilang na bagay. Nadaan yung pulis, at may nakita siyang gumagapang doon, malapit sa may bangin. Sinabahan, ano nangyari? Umiiyak to lalaki, BMW ko. Nahulog yung BMW niya, iyak siya ng iyak. Talaga yung matira, BMW ko. Sir, sabi niya, may higit ka pang puproblemahin kaysa sa BMW nyo. Siguro dahil sa matinding
Pagka-aksidente nyo, nahulog kayo,